mayor na yan na umiepal ngayon. So, tingnan po natin kung sino-sino yang mga mayor na yan na ngayon ay umiepal, 'no? Usong-uso, yan. Kaya mga kaibigan 'no, paki-ano na rin po 'no, tawag dito, paki-share na rin po sa inyong mga newsfeed nang sa gano'n ay makapanood din po ang inyong mga kaibigan 'no, kung okay, share lang natin, share ko lang sa ating newsfeed. Okay. Okay. Share lang natin sa ating newsfeed, 'yan. Para makapanood din po ang ating mga kaibigan. Okay. Marami pong mayor ngayon ang umeepal 'no. So meron po tayong babanggitin dito dalawa 'no, dalawang mayor na umeepal. Okay. Hello Ark, 'yan. Maraming salamat Ark sa iyong pag-drop by 'no. So, dali guys, share lang tayo, saglit lang 'to 'no, para mapanood. 'Yan, isa sa aking Facebook. 'Yan, shinare ko lang. Pagkatapos, share ko rin sa aking, group, group, GC. 'Yan, share ko lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 'Yan, tama na 'yan 'no, tama na 'yan. Tapos, share lang din natin sa ating Messenger. 'Yan. At least 2 tao. 'Yan. Share lang natin sa Messenger. 'Yan. Okay, so 'yan na po, na-share ko na po sa aking Messenger. 'Yan. So eto na nga mga kaibigan, meron pong usong-uso po ngayon ang mga mayors na umiepal, 'no? Usong-uso ang mga mayor na umiepal, 'yan. So, una mga kaibigan, nabanggit na natin kanina 'no, yung pag-epal ni Mayor Magalong ng Baguio 'no. So, ngayon naman mga kaibigan, kung titignan natin, sabi ko nga kanina 'di ba guys, wala naman akong problem kay ano, sandali tingnan natin, parang maingay, baka maingay po ba yung ano background? Tingnan natin, kung maingay. Wala naman. Hindi naman maingay ang background 'no, okey lang. So, ilayo ko lang 'to. Yan, para hindi masyadong malamig sa paa, 'yan. So, napansin niyo ba mga kaibigan na umeepal ngayon ang mga mayors 'no? Eto, napansin ko parang parang merong pattern at parang sa tingin ko lang, parang merong nagkukumpas sa mga mayor na ito 'no. Sa tingin ko lang mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ako wala akong problema kay Isko 'no, pero mukhang meron akong nararamdaman 'no, na parang kaiba. Kaiba ang kaniyang, galit 'no, kay Congressman Joel Chua. Mukhang kaiba 'no, iba talaga, mukhang pinag-iinitan niya. Bakit ko nasabi yan guys? Kasi ang dami-daming congressman sa Manila at marami din namang congressman na, gumawa ng mga proyekto at meron pa ngang gumawa ng, barangay hall mismo mga kaibigan 'no, na nasa gitna din ng kalsada. Sabi ko na yan 'di ba sa aking vlog noon, pero bakit hindi ito
ah, bakit hindi yata ito pinansin? Isang barangay hall na ginawa sa gitna din ng kalsada, bakit hindi pinansin? Napapansin niyo ba na mukhang ang talagang pinag-iinitan ni Mayor Isko Moreno ay si Congressman Joel Chua. So meron ng sumasagi sa aking isipan. May sumasagi sa aking isipan. Dahil ba? Guys, ito ha, komentaryo natin, no? Dahil ba sa, alam naman natin, si Isko Moreno at saka si VP Sara Duterte ay magkaalyado. Magkaalyado po, no? Si VP Sara Duterte at saka si Isko Moreno. In fact, mga kaibigan, inendorso ni VP Sara Duterte si Isko nung panahon ng kampanyahan. At meron ding mga nagsusulong ng Isko Sara 2028. So, eto lang naman ang sumasagi sa aking isipan. Hindi natin alam kung totoo pero eto lang ang sumasagi sa aking isipan. Hindi kaya, hindi naman kaya, or baka naman kaya, ang init ng ulo na pinapakita ngayon ni Isko Moreno kay Congressman Joel Chua ay hindi naman kaya ito ay direktiba or utos sa kanya ng Vice Presidente na gipitin si Joel Chua. So mga kaibigan, baka naman mga kaibigan, etong kanyang ginagawa ni Isko Moreno ay direktiba galing sa Vice Presidente. Kasi alam naman natin mga kaibigan na galit si VP Sara Duterte dito kay Joel Chua dahil sa nangyari na pag-iimbestiga sa kanyang mga confidential funds. At isa pa si Valeriano sa Manila din. Mukhang selective yata. Bakit mukhang yung mga kongresista na involved sa scrutinize ng kanyang confidential funds, bakit mukhang yun yata? Mukhang yun yata ang kanyang pinag-iinitan. Mukhang sila yung palagi na lang na sinisita at kung ano-anong mga ginagawa ni Isko Moreno, keso ganito, keso ganyan, daming mga akusasyon. Tayo dito mga kaibigan, hindi tayo kakampi, no? Wala tayong kakampihan dito. Wala rin tayong pakialam sa issue nila. Unang-una sa lahat, BBM lang ako mga kaibigan. BBM. Romualdez. Yun lang ano ko mga kaibigan, no? Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Kung baga wala tayo ditong papanigan sa kanila. At sabi ko nga sa inyo, wala akong problema kay Isko Moreno kahit na siya isang anti-Marcos. Pero ito lang ang napansin ko. I smell something fishy. Kakaiba yung kanyang galit dito kay Joel Chua. At Joel Chua, no, congressman. Alam naman natin na nung panahon ng kampanyahan, si Congressman Joel Chua ay giniba. Giniba ni VP Sara Duterte. Diba? Na lagyan daw ng apple. Isalaksak daw yung apple hanggang sa si Congressman Joel Chua ay matay. Yan po exactly ang sinabi ni VP Sara Duterte. Gusto niya na si Congressman Joel Chua ay maganon. So itong naisip ko mga kaibigan, hindi kaya nagagawa ito ni Isko ngayon. Grabe. Ang pinapakita niya, obvious kasi selective. Ang daming congressman sa Manila. Ang daming nagtatayo na nasa daan. Pero bakit ito ang sinita? Bakit mo
Congressman Joel Chua at saka si Valeriano ang napag-iinitan na alam naman natin na involved diyaan sa pag-iimbestiga ng confidential funds ni Sara Duterte. Ngayon napapaisip ako guys, eto ba ay direktiba sa kanya ng Vice Presidente? At naiisip ko tuloy ngayon, yung sinabi ni Digong. Ano yung sinabi ni Digong? Sa kanyang speech, sinabi niya na si VP Sara Duterte, out of anger, dahil sa kanyang galit, siya ay tinatrabaho niya sa Davao City habang siya ay mayor, no? Si Sara Duterte, habang siya ang nakaupong mayor sa Davao City, tinatrabaho niya ang isang tao para matanggal sa katungkulan. Sinong tao yun? Si Alvarez. Ano sabi ni Duterte? Babae yan, babae yan. Nasa Davao siya nag-ooperate pero natanggal si Alvarez. Ipinagmalaki ni Duterte na out of anger dahil sa galit ni VP Sara Duterte ay ginawa niya ang paraan para matanggal si Alvarez sa pagiging speaker. So, kaya naisip ko ito ngayon mga kaibigan na si VP Sara Duterte kasi ay meron siyang reputation na kapag siya ay galit, kailangan makaganti. Yan po ang kanyang ugali. Kapag galit siya, kailangan makaganti. Hindi pwedeng hindi makaganti. Kailangan makaganti by hook or by crook. Yan po ang ugali ni VP Sara Duterte. So, ang ginawa niya, dahil galit siya kay Alvarez, ang ginawa niya, kahit siya ay nasa Davao, mayor, wala naman siyang, kumbaga, kung titignan natin, wala naman siyang national position eh. Ang posisyon niya, lokal, mayor lang. Pero natanggal niya si Alvarez dahil ginamit niya ang kanyang connection. Ay mga kaibigan, napapaisip tuloy ako ngayon eh. Ang ginagawa ba ng dalawang mayor na ito? Ang ginagawa ba ng dalawang mayor na ito ngayon na nag-e-epal at nag-aakusa sa House of the Representative ay ayon ba sa direktiba ni VP Sara Duterte? Particularly, si Isko Moreno. Sabi ko nga sa inyo guys, wala naman akong problem kay Isko Moreno kahit siya anti-Marcos, no? Wala akong pakialam dyan, no? Nanalo na siya, kailangan siyang suportahan, no? At saka isa pa, hindi man ako taga Maynila eh. Bahala siya dyan, basta gawin niya ang tama. Hindi ko siya babatikusin, basta gawin niya ang tama, no? Pero, may naamoy tayo dito eh. I smell something fishy. Mukhang may direktiba. Mukhang merong utos, no? Nanggaling sa Vice Presidente. Kasi bakit ganun? Bakit ganun ka-intense ang galit na ipinapakita ni Isko Moreno kay Joel Chua? Okay lang sanang punahin niya. Punahin niya lahat. Hindi yung selective. Kung pupunahin niya yung mga proyekto na ito ni Joel Chua, punahin niya lahat. At isa pa mga kaibigan natatandaan ko eh. Ang dami na niyang binato ng mga kung anong-anong issue kay Congressman Joel Chua. Hindi siya pinapatulan eh. Pero lately, eto sinagot na siya. Kasi mga guys, no, tungkol ito sa sinasabi niya na wala daw permit. Nagtayo daw ng building, wala daw permit. Ang tanong kasi dito mga kaibigan, kung sasabihin niya nagtayo ng building, walang permit, sino ba? Sino ang mayor sa panahon nun na nagtayo ng building? Sino? Makakapagtayo ba ng building na walang permit galing sa mayor? At isa pa, ang sinasabi nga ni Congressman Joel Chua, nag-legislate lang naman siya eh. Nagpasa lang naman siya ng batas eh, na i-approve itong proyekto na to. Pero ang nag-implement nun ay ang national government, ang DPWH. Di ba? Kasi sa pagkakaalam ko mga kaibigan sa pagkakaalam ko, hindi naman, ewan ko
Pero ito yung pagkakaalam ko, eh. Hindi naman ang kongresista ang nag-aasikaso ng mga building permit para sa isang construction na gagawin. Dahil unang-una sa lahat, yung mga kongresista, ang trabaho nila ay mag-legislate lang ng batas para aprubahan building na ito, 'no, itong building na 'to na itatayo, aprubahan. Yun lang ang gawain ng mga kongresista, mag-approve ng, mga budget at, mag-sponsor ng budget at mag-legislate. Pero yung sasabihin mo, pupunta siya sa mayor's office, hihingi ng permit, pupunta siya sa ganito, hihingi ng permit. Guys, hindi iyon ang function ng isang kongresista, sa pagkakaalam ko. Hindi iyan ang trabaho ng isang kongresista. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Joel Chua na hindi niya trabaho yun. Ang pagkakaalam ko, ang DPWH, dahil sila ang namamahala sa mga construction, halimbawa isang building yan, no? Isang building. Yan ay, sabi nga ni Joel Chua, ito ay proyekto ng national government. So, ito ay kanyang sinuportahan, nag-legislate siya, nag-approve siya ng batas para ma-approve yan, pati yung budget. Yun ang ginawa niya. Nagawa na niya ang kanyang trabaho. So, ang tingin ko dito mga kaibigan, there's something eh. Ito yung tinatawag na politicking. Namumulitika na talaga. Sa tingin ko ha, si Isko Moreno dito, sa tingin ko mga kaibigan, ay namumulitika. Kasi bakit niya ipo-point out, bakit niya ipipin down si Congressman Joel Chua patungkol dito. Samantalang ang gawain lang ng kongresista ay mag-draft ng batas, mag-amyenda ng bill ng batas, mag-approve ng budget na kailangan sa mga proyekto ng bawat distrito, mag-legislate. Hindi gawain ng isang kongresista na pumunta sa city mayor, humingi ng permit, pumunta sa humingi ng permit. Hindi ganon, mga kaibigan. Kaya sa tingin ko, meron talaga ditong direktiba. Sa tingin ko lang, mukhang may direktiba dito ang Vice Presidente sa ginagawa ni Isko Moreno na paggigipit di umano dito kay Congressman Joel Chua. I smell something fishy. Ang daming kongresista sa Manila, bakit laging si Joel Chua? Dahil ba siya ang inisan, hate na hate sa kanya si Sara Duterte? Kaya may naamoy ako dito mga kaibigan, mukhang politika ito. Politika ang nangyayari ngayon. Hindi ito simple lamang na, oy, wala kang permit, oy, ganito, ganyan. Hindi. I smell something fishy. It's politics. Sana mga kaibigan, no, sana lang iwasan na ang pamumulitika nitong mga mayor na ito. Sana yakapin nila, i-embrace nila ang kanilang mga congressman, yung lahat ng mga nandyan para makapag-build sila ng isang mas maayos, mas matatag at peaceful na community. Hindi yung ganito na puro bangayan ng bangayan. Mayor siya ng Maynila, si Isko. Siya ang ama ng Manila. Pero ganito ang kanyang pinapakita. Galawang Duterte. No? So, at isa pa mga kaibigan si Mayor Magalong ng Baguio naman. Baguio. Ganun din, galit na galit sa mga kongresista. Nilahat na nga eh. Kaya 'di ba umalma ang mga kongresista? Anong sabi ni na Richard Gomez? Anong sabi ni na Benny Abante, ni na Zia Alonso Adyong ng Lanao? Anong sabi? I-pinpoint mo, sino yung kongresista na yan? Kasi mga kaibigan,
damay lahat eh. Sinasabi niyang mga kongresista, damay lahat. Guys, sa lahat ng ahensya may bulok. Uulitin ko, sa lahat ng ahensya may bulok. Pag sinabi mong kongreso, meron diyang bulok, merong matitino. Pag nagbintang ka at sinabi mong kongreso lang, lahat dama yan. So, hindi maganda yon. Kailangan, pangalanan mo, sino ba yung sinasabi mo? Para maging fair, patas doon sa mga kongresista na matitino. Pero anong ginawa ni Magalong? Nilahat niya, 'di ba? Hindi siya nagsasabi kung sino, particularly kung sino 'yan, yung sinasabi niya hindi niya mini-mention, nilalahat niya. Mali 'yan. Mali 'yan, mga kaibigan, 'no? Kaya napag-iisipan natin. Mukhang galawang DDS, mukhang gumagalaw ang mga galamay ng Vice Presidente. Guys, Operation Demolition Job para i-twist, para i-divert ang attention sa kanyang confidential funds at sa kanyang impeachment trial para sabihin na, "O kita niyo ang dami-daming mga kongresista may mga katiwalian pagkatapos ang inaano niyo, ang inimbestigahan niyo si Sara Duterte, eh magkano lang 'yan." Exactly, ganyan po mga kaibigan ang naaamoy ko. Mukhang merong direktiba coming from the Vice President para i-pin down ang mga kongresista at para ang kanyang impeachment trial ay matabunan. At para matabunan ang issue tungkol sa kanya. Nang sa ganon, ay ilagay sa isipan ng mga Pilipino, ng mga tao na, ay mas kurap yung mga kongresista. Ay bakit si Sara Duterte lang ang ganito ganyan? Hmm. 'Di ba? Oh, mukhang nakikita na natin dito, mga kaibigan, no? Mukhang nakikita na natin dito. Merong pamumulitika at mukhang meron talagang direktiba coming from the Vice President. 'Di ba? Kasi nakakapagtaka naman eh, ang dami-daming kongresista sa Manila. Bakit laging si Joel Chua? 'Di ba? Guys, just read between the lines yung mga sinasabi ni Isko Moreno. Mukhang meron talagang laman, may something. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako, wala akong problem no kay Isko Moreno, bahala siya sa buhay niya. Alam ko naman kahit anti-Marcos siya, pero siya ang may so give him a chance. May mga issue siya ng mga korupsyon, benta daw dito, benta doon, kung ano daw ginawa, ang dami daw utang. Pero sige, give him a chance. Pero kapag may panahon at merong nakasilip niyan at nakakita ng mga matitibay na dokumento, ganun din ang mangyari sa kanya. Iimbestigahan din yan pagdating ng araw. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan eh. So ngayon happy-happy na muna siya, no? Pero ito lang masasabi ko sa kanya, 'wag lang siya masyadong sumobra kasi lahat ng gagawin mo sa kapwa mo babalik sa'yo. At baka kapag pag siya na ang binanatan at may mga dokumento, baka matulad siya kay VP Sara Duterte, 'di ba? Na hindi na talaga makawala dito sa kanyang mga katiwalian na binibintang sa kanya. Kaya nga ayaw niyang harapin ang kanyang trial, no, impeachment trial dahil alam niya na matibay ang ebidensya laban sa kanya, 'di ba? Yun yun mga kaibigan, no? So, ito pa ha, ah, dali, ano natin kakapagtaka, 'di ba? Talagang ano eh, talagang iba, iba talaga, no? Iba. Hmm. Iba talaga mga kaibigan, 'no? Talagang iba. Hmm, 'yan. So, sana 'wag silang magpapagamit, 'no? Hmm, 'wag sanang magpapagamit. Eh, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, kilalang-kilala si Vice Presidente.
Sara Duterte na mapaghiganti at gagawin niya ang lahat ng paraan para makaganti siya. Makakasilip siya, kung may masisilip lang siya kahit kaunti, no, kaunting chance, gagawin niya yan, ang paghihiganti. At dito, nakasilip siya ng tsansa. Si Isko Moreno, nanalo, mayor ng Manila. Si Isko Moreno, ang kanyang itinaas, no? Noong eleksyon at nanalo. So ito yung kanyang tsansa. Naggipitin si Congressman Joel Chua. No. So kung ako kay Congressman Joel Chua, mga kaibigan, kung ako sa kanya, total attorney naman siya, magsampa na siya ng case para hindi siya laging binabalahura, no? Kasi kapag ganito, hindi talaga siya natatantanan, lalong-lalo na kung merong direktiba galing kay VP Sara Duterte para gipitin, no? Para gipitin si Congressman Joel Chua. Hindi talaga siya tatantanan. Kaya kung ako sa kanya, magsampa na siya ng kaso laban kay Isko Moreno, laban sa mga sinasabi ni Isko na mga panggigipit sa kanya, no? Pwede niya yung kasuhan, mga kaibigan, no? Abuse of power, mga kaibigan, pang-aabuso sa kapangyarihan. Pwede niyang kasuhan yan, no? Kasi mukhang panggigipit talaga ang ginawa sa kanya. So, sabi ni Lorenza Pedrique, Glenn Daigdigan, yung yung pagpapatayo ng barangay sa Pangketa, hindi si Chua lang may gusto doon. Pinag-usapan niya ng barangay captain at nanghihingi ng barangay hall. Isipin mo na lang na hindi siya. Yun nga ang pagkakaalam ko din na yung mga tao nanghingi sa kanya ng barangay hall. Pero wala na talagang ipupuwesto. Kaya doon na lang inilagay sa may gilid. Kung titingnan mo naman may nadadaanan naman ang mga tao, 'di ba? At mismo doon sa barangay hall, siyempre nandiyan may barangay, meron pang mga para sa senior citizen 'no, senior citizens desk. Kung titingnan natin, okey pa nga 'yan sa mga school na nandoon kasi yung mga kabataan, yung mga bata na nag-aaral ay mababantayan, 'di ba? Walang mangingidnap, walang, gagawa ng masama sa kanila kasi may barangay hall do'n. Puwede silang bantayan. Yun na ang magiging bantay ng mga bata na nandoon sa eskuwelahan. Kaya kung titingnan natin advantage yun, mga kaibigan 'no? Kaya ang nakakapagtaka kasi dito, bakit laging si Congressman Joel Chua. Ang dami namang kongresista diyan. At sabi ko nga sa inyo meron naman ding, itinayo doon 'no na barangay hall sa na ko na 'to, nakalimutan ko tuloy ngayon kung saang banda 'yan pero na-vlog ko na ito 'no mga I think 2 months ago na-vlog ko na ito 'no, na merong barangay hall na itinayo mismo din sa gitna rin ng kalsada, kalsada din, pero bakit hindi ito, sinisita? Kasi ang sabing gano'n, kaalyado daw ni Mayor Isko Moreno, yung nagpatayo nito ay kaalyado ni Mayor Isko. Kaya ang masasabi ko maging fair naman tayo. Wag naman yung ganito na parang bumabalik 'no, yung panahon ni Duterte na kapag ikaw ay hindi kaalyado, gigipitin ka. 'Pag hindi ka kaalyado na kongresista, gigipitin ka. Kapag hindi ka kaalyado na pulitiko, gigipitin ka. Sana wag na ganito 'no. Sana ang pangulo natin ay, um, yung bang kaso ang pangulo kasi natin hindi naman nakikialam, 'no? Yun lang, hindi naman nakikialam ang pangulo natin. Sana ito lang ang masasabi ko 'no, sana yung mga tao na nandun magsalita at, yung mga hindi natatakot, mag-file kayo ng kaso 'no? Kasuhan niyo 'yan, si Isko Moreno sa kanyang ginagawa. Kasi sa pagkakaalam ko hiningi 'yan, hindi hindi lang si Joel Chua, si Congressman Joel Chua
ang gusto diyan kundi hiningi 'yan ng mga tao na nandoon. Tingnan mo 'yan, hiningi nila 'yun. Pagkatapos basta-basta lang giniba. Ilang milyon 'yun, giniba lang. Oh, 'yun kaya I smell something fishy. Mukhang ito ay revenge, 'no, revenge, paghihiganti, panggigipit. Mga kaibigan, hindi malayo na ito ay totoo, 'no? Maaring ito ay totoo, knowing the behavior of VP Sara Duterte, mapaghiganti siya. Gagawin niya ang lahat para makapaghiganti. Sa tingin ko lang guys, direktiba 'yan ni VP Sara Duterte para gipitin si Joel Chua, si Congressman Joel Chua, 'no? Sa tingin ko mga kaibigan, direktiba 'yan. Ah, ah, Lorenza Pedrique at hindi lang 'yan at hindi lang 'yan bago noon pa 'yan na barangay, siya pa ang mayor. Dati napalitan ni Mayor Lacuna. Nagtaka lang yung na ano, nagtaka hindi lang yung 3-year na barangay hall. Ah, so noon pa pala 'yan. Hmm. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo, yan nga ang aking ano 'no, hindi makaintindi itong isang DDS 'no, si Glenn Daigdigan. Sabi niya nagpatayo ng building na walang permit, haha, tsuwa mo, halimaw sa my God. Wala sa Quadcom si Congressman Joel Chua, bugok siya ay nasa Committee of Good Governance, wala siya sa Quadcom. Bugok mo naman, Glenn Daigdigan. Fake news ka, hindi ka nanonood, bugok. So, sinabi ko na yan 'di ba tungkol sa building permit. Pagdating sa building permit, hindi yan problema ng kongresista, hindi trabaho ng kongresista na maglakad ng building permit. Kung titingnan mo, tama naman ang sinasabi ni Congressman Joel Chua. Hindi nila problema ang maglakad ng building permit. Yun ang katotohanan, no? Palabas natin Kaya lang, putak po siya ng putak na para kung aso, tahol ng tahol. Mali po yung tinatahulan niya. Kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya. Yan. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Wala po siyang ginawa kung hindi gibayin yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan, ay isang community center. Dahil nakita natin yung problema dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, yung marami mga homeless dyan na natutulog. Kaya dito sa community center na to, kung saan ang kasama po dito ay isang halfway house, kung saan yung mga homeless na natutulog sa kalye ay pwede matulog sa gabi. O kita mo, ang ganda ng proyekto, 'di ba? Yung mga homeless pwedeng matulog doon. May banyo, pwedeng maligo. My God, ang ganda ng ano ng proyekto. Pagkatapos paaalisin. Ano nangyari? Nangyari kay Isko Moreno? Grabeng pamumulitika. May paliguan, may toilet sila, may kitchen. So bukod po dito, meron din itong dialysis center. Meron din po itong para sa mga senior citizen, may daycare center. Naglagay rin po tayo dito ng permanent office ng district representative. So diba? Hindi na ako ang representative, meron na talaga na opisina sa gitna o nasa sentro, Santa Cruz.
At meron din po dito mga recreational center. Oh, di ba? Ito noong 2020 pa nagsimula. Hmm. Kaya lang, dahil sa kakulangan ng pondo, hindi ito na ituloy. Kaya nga tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po ay isang makabuluhang programa. At Nakita mo, 2022. Ginawa itong proyekto na to, hindi na ituloy dahil daw sa kakulangan ng pondo. Sino ang mayor noong 2020? 2022, 2020? Sandali, i-fast forward natin. 2020 pa nagsimula. Oh, Kaya lang, my God. 2020 nagsimula. Ibig sabihin, mayor si Isko Moreno. My God. Mayor pa si Isko Moreno. Nagsimula yung proyekto. Mayor pa si Isko Moreno. Nag-umpisa ang proyekto na yan 2020 pa. Pero hindi na ipagpatuloy dahil sa kakulangan daw sa budget. Kasi 'di ba panahon ni Digong 'to. Palaging sinasabi na kulang ang budget. 'Di ba? Panahon 'to ni Digong. 2020. Nandiyan na si Isko Moreno na ang mayor. My God! Kung ayaw pala niya dito, bakit noon hindi na niya, my God, ko kitang-kita ang pamumulitika, no? Talagang pamumulitika. Grabe ha, sobra ha, pamumulitika talaga to. 2020 pa pala, siya ang mayor ng Maynila. Si Isko. Ma? Grabe, no? Sa kaya lang, dahil sa Namulitika talaga si Isko. sentro ng Santa Cruz. At meron din po dito mga recreational center. Proyektong to noong 2020 pa nagsimula. 2020. Sa kakulangan ng pondo, Si Isko hindi pa, na ituloy. ang Kaya mayor. tayo, minarapat natin na ituloy. Ito po ay isang makabuluhang programa. Kita nyo ha, nagmagandang loob yung tao, si Joel Chua, nagmagandang loob na ituloy ang proyekto dahil ito ay magandang programa pagkatapos galit na galit si Isko. Itong tanong ko sa inyo, kung hindi si Joel Chua ang nagpagawa niyan ngayon, gagawin din ba ni Isko yan? Malamang hindi niya gagawin yan. Bakit? Kasi kay Joel Chua lang siya galit eh. Hindi siya galit sa ibang kongresista, kay Joel Chua lang. Kaya nga sabi ko, mukhang siya ay merong direktiba galing sa Vice Presidente na gipitin si Joel Chua. Ba? Tuloy natin. Mga kaibigan, mali dito si Isko. Ang makikinabang po nito ay ang aming distrito at ang lungsod. So dinideprive po niya ang aming distrito ng isang proyekto na mapapakinabangan ng mamamayan. Tapos na ang eleksyon. Kita mo ha? Ang sabi ni Edja Laure, di nga pwede kasi illegal ginawa niya. O ito, tanungin kita. Kung hindi yan pwede, bakit hindi pinatigil ni Isko nung panahon na siya ang nakaupo? 2020 nag-start. Bakit noon hindi niya sinabi na, ay, hindi po pwede to? O, bakit noon? O, siya ang mayor. Malamang sa kanya kumuha ng permit. Dati, bakit niya pinayagan ito? Oh, yan ang tanong. Siya ang mayor 2020. Paano niyo masasabi na illegal? 2020 siya ang mayor. 'Di ba? So ngayon ayaw na niya kasi ang nagtutuloy si Joel Chua. Kagalit niya. Na ayaw ng Vice Presidente, na gustong gibain ng Vice Presidente. Malinaw na malinaw nung panahon ng eleksyon eh. Anong sabi ni Sara? Huwag daw iboboto si Joel Chua. At lagyan daw ng apple, no? Isalaksak daw hanggang dito, hanggang sa siya ay mamatay. Yan ang sabi ni Sara. So malamang ang ginagawa ngayon ni Isko Moreno ay galing sa direktiba ng Vice Presidente. Malamang ito nga yung panggigipit ngayon kay Joel Chua. Dahil kinag-iinisan siya ng Vice Presidente. Diba? Tuloy natin. Tapos na po ang palabas. Dapat kami po ay nag-iisip ng mga programa na makakatulong
sa aming mga kadistrito at sa lungsod ng Maynila. Di ba? So, yun ang tanong natin ng mga kaibigan, no? Pwede naman tayong kung talagang kung talagang bawal, pwede naman eh. Pero bakit selective? At bakit pinupuntirya ang isang proyekto na 2020 ay pupwede? Noong 2020 nag-start, pumwede. Pero ngayon, 2025, hindi na pupwede. Dahil si Congressman Joel Chua ang nagpatuloy, hindi na pupwede. Ano yun? Hindi ko mag-gets yung logic. Hindi ko mag-gets. Bakit itong proyekto na to na in-approve noong 2020 ng city mayor? Siya ang mayor ng 2020. Si Isko Moreno ang mayor ng 2020. Bakit hindi niya ito pinigilan? Bakit niya ito inaprubahan? Pagkatapos ngayon, 2025, sasabihin, ay hindi yan po pwede. Ay, gano'n. Hello? I smell something fishy. Meron talaga ditong mali. Sa totoo lang, may mali dito. Diba? Yung mga kaibigan. Kasi kung talagang yan ay mali na proyekto, dapat hindi sana yan pinayagan ni Isko noong 2020. Kasi 2020 siya nag-umpisa eh. Itinuloy lang ngayon, 2025, itinuloy lang ni Congressman Joel Chua. Pero noong 2020, umubra siya. Naumpisahan siya. Take note 2020, si Isko Moreno ang mayor ng Maynila. Hindi siya kumibo. Umokay lang siya na simula ng proyekto. Okay lang sa kanya. Bakit? Kasi doon kaalyado pa niya si Joel Chua. That time kaalyado niya si Joel Chua. Pero, nung hindi na niya kaalyado, pumalag na siya. My God, trapo. Trapong-trapo. Ay, trapo. Alam mo mga kaibigan, wala lang kasi talagang matino na tatakbo no as mayor ng Maynila. Wala lang talaga eh. Si Isko lang talaga ang mapagpipilian. Kasi kahit si Hani Lacuna, hindi ko gusto eh. No, hindi ko rin gusto si Hani Lacuna. Kasi pinabayaan niya ang Maynila, naging dugyot ang Maynila, no? So wala lang talagang iba na mapagpipilian ang Maynila. Si Sam Versosa naman, hindi rin naman 'di ba? Saka yung isa pa yung babae, hindi rin naman masyadong malakas, no? So ito lang talaga si Isko, no? So sabi ko sa inyo, wala naman ang problema kay Isko, guys eh. Kaso sana, tigilan na niya ang pamumulitika. At sana, huwag niya siyang ganito, gayahin niya ang Pangulo natin na ini-embrace yung pati mga kalaban na pwede kayong tumulong, sige, sama kayo dito sa administrasyon namin, tumulong kayo. Sana ganun. Gayahin niya ang Pangulong BBM na walang higanti-higanti, hindi marunong maghiganti. Lahat ay kanyang ini-embrace kahit yung mga nagagalit sa kanya dati, kahit yung mga bashers niya, kahit yung mga nagpabagsak sa kanya, lahat ini-embrace niya. Kung sino yung gustong tumulong, sige, tulong kayo dito para mapaganda ang Pilipinas. Yan dapat ang gawin ni Isko Moreno. Hindi yung namumulitika siya at pino-point out lang niya si Joel Chua dahil galit siya, dahil kalaban niya, at dahil ayaw ng Vice Presidente, dahil si Joel Chua ang chairman ng committee ng good governance na nag-imbestiga sa confidential funds ni Sara Duterte. So kitang-kita tuloy na ito ay purely politics. Purely politics. Diba? Politika. As in, politika. Ay, kawawa naman ang taga Maynila. Ang mayor nila ay namumulitika. Ay,
Kawawa naman. So, mayor naman ng Baguio, gano'n din, namumulitika din. DDS din ito, mga kaibigan, DDS din ito, si Mayor Magalong. Bakit gano'n 'pag DDS, 'no? Ang hilig mamulitika, 'yan. So, kita niyo mga kaibigan, ang dami niyang ano, ang dami niyang mga dapat na sagutin, 'no? So, ito, si Mayor Magalong, sabi dito mga kaibigan, 'no, sa, mga nabasa natin ng mga reference mga kaibigan, 'no, Magalong spends more time commenting on national corruption issues than fighting the actual rat in Baguio. So, nagmamalinis, comment ng comment sa mga national issues, pero yung tunay na korupsyon, no, sa kanyang siyudad ay hindi niya ma-address. Parang si VP Sara Duterte. Pinapakialaman yung trabaho ng ibang departamento, pero yung DepEd niya noon ay wala. Hindi niya nagagawa ang kanyang mga trabaho kasi nangingialam siya sa ibang departamento. Akala mo ang galing-galing niya, pero a big failure naman pagdating sa DepEd, 'no? Parang ganito nga ang ginagawa ngayon ni Mayor Magalong, 'no? Ang hilig niyang makialam. So, dito mga kaibigan, merong 95 million land deal scandal, 'no? Baguio City bought land in Tuba, Benguet worth 95.377 million, allegedly negotiated even before any ordinance was passed, 'no? Tapos meron pang 1,650 per square meter ang binayad kahit walang access road at a third of the land is unfit for residential use, no? So, mga scandalous, overpriced, pre-arranged public housing daw or public robbery. May 50 million Irisan building fiasco, no? Magalong is also being accused over a 50 million multi-purpose building in Barangay Irisan. So, daming to mga kaibigan, no, meron siyang mga tinatawag na mga fiasco, 'no, mga katiwalian na ibinibintang sa kanya. So, sa tingin ko, kapag ganito na marami kang dapat na sagutin, dapat hindi ka na makialam sa ibang mga distrito. Dapat hindi ka na makialam sa problema ng national government. Dapat hindi ka na makialam at makisawsaw sa mga problema ng ibang mga, siyudad. Pakialaman mo na lang ang sarili mong siyudad at ayusin mo na lang ang sarili mong siyudad. Tama ang sinasabi ni Richard Gomez, na ayusin mo na lang yung siyudad mo kaysa makialam siya, mga kaibigan. Kasi kung titingnan natin, mukhang wala naman siyang credibility para makialam sa ibang siyudad, 'di ba? Para makialam sa ibang problema, sa problema ng iba. Gayong siya naman ay napakaraming problema ng Baguio City, 'di ba? So, hypocrisy, ganyan po ang, tawag diyan, hypocrisy. So ito pa, meron pang time deposits, Prosin Development Baguio reportedly has 4.4 billion park in time deposits. Unang-una sa lahat, ang mga, siyudad po natin, ang mga LGU, dapat po hindi sila dapat nag-iimbak ng mga pondo. Ang ginagawa sa pondo, ginagastos 'yan para sa development ng LGU at para sa pagtulong sa mga nangangailangan diyan sa iyong LGU. Hindi yan, pang savings, 'no, yang mga pondo na yan. Pero mukhang ganito po ang ginawa ni Mayor Magalong. So, anong gagawin mo sa 4 billion na yan? Bakit mo sinisave yan? Hmm, anong balak mong gawin diyan? Oh, baka mamaya kapag nagkalimutan na, alam na kung anong gagawin sa 4.4 billion na pera. 'Di ba? So, mga kaibigan, ang dami po niyang dapat na gawin, dapat na sagutin, dapat na i-fix na problema sa kanyang LGU sa Baguio City. Pero nakikialam siya sa problema ng, mga flood control at nagpi-pinpoint pa siya, mga kaibigan. At mukhang nilalahat pa niya ang mga kongresista. Ang sabi nga sa kanya ni Richard Gomez, i-pinpoint mo sino yang kongresista na yan kasi nadadamay lahat ng mga kongresista.
Magtataka ka nga sa kanya guys, mukhang talagang DDS na DDS ang datingan, Galit na galit sa Kongreso. Pero sa Senado, wala siyang sinasabi. Sa Senado, 142 insertions ni Chis Escudero, wala siyang sinasabi. Yung kaibigan niya, nagtaas ng kanyang kamay, si Joel Villanueva, na nahaharap ngayon ang Bulacan, number 1 at the worst pagdating sa flood control. Kaibigan niya, tinaas niya ang kamay, Joel Villanueva, wala siyang sinasabi. Basta tungkol sa Senado, wala siyang banat. Pag tungkol sa Kongreso, andon, banat siya ng banat. Kaya nga, mukhang itong nangyayaring ito, mukhang may direktiba sa kanilang bossing. Uy, sige, banatan niyo ito ha. O sige, banatan niyo itong Congress ha. Kasi itong Congress kasi na ito yung nag-imbestiga sa confidential funds ko. Banatan niyo yan. Mukhang ganun ang nakikita ko. Hindi ko alam gaano katotoo, pero mukhang ganun ang nakikita ko. Mukhang ang mga galaw ni Magalong at ni Isko Moreno ay mukhang sumusunod sa order ng kanilang boss. Hmm. 'Di ba? Yun yung mga kaibigan, no? So, hindi natin alam gaano katotoo, pero mukhang ito ang aking naaamoy, na ang mga ginagawa ng mga mayor na ito ay pamumulitika. At mukhang sila ay sumusunod sa direktiba ng kanilang bossing, no? Yan po, mga kaibigan, yan. So, ano pa? Talakayin natin 'to, mga kaibigan, no? Si Kibuloy. Kibuloy posibleng isuko sa Amerika, no? Horror short story, classmate mo ko sa Iris. Ay, hello classmate, no? Hindi kita makita kung sa Amerika. So, maaring pansamantalang isurrender ng Pilipinas si Kibuloy sa Amerika para sa paglilitis. Yan. Na mga kaibigan, no? Si Kibuloy po ay maari pong isuko ng Pilipinas sa Amerika. Kasi mga kaibigan, no? Ang sa pagkakaalam ko, mas naunang nag-prosper yung mga kaso ni Kibuloy sa Amerika kaysa dito. Kasi nga, dito mga kaibigan, si Duterte pa ang presidente, ang mga kaso ni Kibuloy ay nawa-whitewash. Hindi po nagtatagumpay, no, nawa-whitewash. Samantalang sa Amerika, doon po hindi naman niya pwedeng suhulan yung mga judges doon no? So doon po talaga mas nauna na nag-prosper ang mga kaso ni Kibuloy. Kaya nga mga kaibigan, mukhang kino-consider na rin ng Philippine government na ipa-extradite itong si Kibuloy dahil hiling nga po ng Amerika. At meron po tayo sa kanilang treaty at meron po tayong kasunduan, yung mga extradition treaty na kapag meron tayong mga halimbawa may mga kriminal dito pumunta sa Amerika, papa-extradite natin, pumapayag po ang US. So ngayon naman po ang US naman ang humihiling sa atin. So eto naman, kailangan din po nating mag-reciprocate, no? Sa kanilang hiling. Hindi po pwedeng sila lang yung pumapayag kapag humihiling tayo. Pagkatapos pag sila naman ang hihiling sa atin na i-extradite yung isang kriminal na 'to, ayaw natin. Hindi po pwede yun, no? Kailangan patas lang para yung meron pong mutual, no? Yung mutual agreement natin ay talagang magawa, no? Magawa ng maayos at maisakatuparan, no? Sabi ni Ednalyn Ebañez, "Namumuti pa buhok mo, kakachismis." Alangan naman, matanda na ako bugok ka ba? At saka hindi pa ako nakakapagtina ng buhok. Oh, walang connect ang buhok sa pagkokomentaryo, bugok. Palibhasa kasi utak mo bugok, gunggong, utak DDS ka nga, bugok. Kami Comics TV, marami pong salamat sa pag-drop by, no? Yan, high blood ako ng bugok na 'to, yan.
'Pag tumanda ka, huwag ka magtitina ng buhok mo, bugok. Para maputi din ang buhok mo, 'no? 'Yan. Alam nga namang hindi puputi ang buhok ko, eh, matanda na ako, eh, gago ka ba? Hmm, tanga. Hmm. Ay naku, napakatanga ng mga DDS, 'yan. So, ano pa? Okey. Hmm. Oy, ano 'to? Ano ito? Mhm. Ano ito? Office of the Vice President, Mr. John Anthony W. Amores. Jose Rizal University, 80 Show Boulevard, Mandaluyong City. Ay. Ano 'to, bagong sulat ba 'to ni o yung dati? Ah, 'yan. So ano 'tong sabi ni Panfilo Lacson, "Hindi ligtas ang mga senador sa isyu sa anomalya sa flood control projects." Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na posible umanong may mga senador at miyembro ng Kamara ang parte sa maanomalyang ghost at flood control project sa bansa. Paliwanag niya, ang mga mambabatas na gumagawa ng insertions ay may karapatan na pumili ng kontratista para sa proyekto. Sa kabilang banda, idiniin ni Lacson na hindi rin tamang pangalanan ang sinuman hangga't wala pang matibay na ebidensya at solidong basihan, 'no? So, imbestigahan 'to, walang dapat walang, no hold bars, 'no? Walang tago-tago, imbestigahan lahat 'yan. Kung sino yung mga involved sa Senado, sa Kamara, imbestigahan lahat 'yan, walang itago, 'no? Ayaw ng pangulo natin na merong tinatago, 'di ba? Oo. Sabi naman ni Inday Villaruz, "Daming umiiyak sa'yo madam, ma'am." Opo, iyak na nga po silang iyak, kanina pa silang umaga umiiyak, eh, 'no? And TYT Gas, hello ma'am, hello din po sa inyo. Uy, yung mga nanonood sa akin, 'no, sina TYT Gas, na Kami-Kaniko Mix TV, kanina si Ocho nakita ko rin, 'no, si Ch rin kanina, 'no? Dati madalas kayong nanonood sa'kin, 'no, pero ngayon minsan ko na lang kayong makita. Busy po ba kayo, 'no? TYT Gas, Kami-Kaniko Mix TV. Busy po ba kayo, 'no? 'Yan, minsan ko na lang kayo makita dito sa aking live, 'no? 'Yan. Ah, Dali tingnan ko kung nandito pa yung ating regular na tagapanood. Okey. Nawala yung iba kong mga regular na tagapanood, eh. 'Yan, baka busy. 'Yan, si Ark, 'yan, itong si Ark madalas din 'tong manood sa'kin. 'Yan, si Lorna Rafael, wala wala ngayon si Lorna Rafael, 'no? 'Yan, yung mga madalas manood sa'kin natatandaan ko, 'yan. Ah, Ano 'yan, Celso Estrada, I like the way you talk. I'm number one fan, Oslek. Maraming pong salamat, Oslek. June Ria Libit. Oy, si June Ria Libit, 'no? Ayan, nanonood din 'to sa'kin, 'no? 'Yan, okey. Sabi ng isang pangalan niya Maling Pag-ibig. Bakit naman Maling Pag-ibig ang pangalan mo? Dapat gawin mo Tamang Pag-ibig.
Ang sabi ni Maling Pag-ibig, "Sino 'tong matandang ito? Loyalista ba 'to o kakamping? Buhay pa pala 'to, akala ko inatake na daw 'to." Alam niyo ito sabihin ko sa inyo, yan kasi ang mahirap. Kapag hinahangad niyo ang isang tao na mamatay, matagal mamatay yun. Ay naku, etong mga DDS kasi 'no, itong mga, way back panahon pa ng ano, ng mga 2021 'no, yung kampanyahan. Ang kalaban namin nun mga pink, dilaw, yan. May mga pink minsan o dilaw sasabihin, yung mga toxic 'no, sabihin, "Mamatay ka na!" Yan. I-wi-wish nila mamatay na ako 'no. So, kakampi pa namin nun Uniteam. My God, kung alam ko lang na ganito kabobo at ka-toxic si Sara na 'yan. Naku, talagang hindi ko talaga 'yan binoto 'no. Binoto ko lang 'yan dahil kay PBBM. So, ito na sabi ng mga dilawan na toxic, "Mamatay ka na! Fake news ka!" Ganyan, 'no. Kalaban namin dati mga dilawan, mga kakamping. Tapos nung ano, eh, di buhay pa rin ako. Eh, kasi kapag may nag-wish sa'yo na mamatay ka, matagal yung buhay mo. Eh, di ito na, nag-break na ang Uniteam. Marami naman ako ngayon mga kakampi, mga kakamping naman, mga kaibigan, oh. Alam niyo ba kasama namin yung mga kakamping 'no, sina Attorney Enzo Recto, sina Aling Marie na mga kakamping, at yung iba pa kasama po namin 'yan 'no, sa mga rally pinapatalsik namin 'no, si Sara Duterte. Ilang beses kami nag-rally nun kasama namin mga kakamping, kasama namin yung Bunyog Party List at, meron pang Akbayan 'no. So, meaning to say, yung kakampi naman namin ngayon kakamping at saka yung mga ibang dilaw 'no, mga dilaw na hindi toxic, yung mga hindi masyadong, never again to martial law 'no. So, ibig sabihin ngayon ang kalaban namin DDS, ang kakampi naman namin ngayon mga pink naman tsaka dilaw 'no, yan naman ang kakampi namin ngayon. Pagkatapos etong mga DDS naman, wish ng wish na mamatay na daw ako, mamatay na raw ako, sana mamatay na daw ako, ganito ganyan. Eh, ito ang masasabi ko sa inyo, matagal akong mamamatay. Kasi wish kayo ng wish na mamatay ako, eh. Matagal akong mamamatay at lalong-lalo na, oh, lalong-lalo na, matagal talaga akong mamamatay dahil ako ay merong pakita ko sa inyo, kung bakit matagal akong mamamatay. Papakita ko sa inyo ang dahilan. Unang-una dahil nagwi-wish kayo na ako ay mamatay, so matagal po akong mamamatay. Pangalawa, ito po ang dahilan. Kaya matagal akong mamatay dahil meron po akong pakita ko sa inyo. Ito po ang dahilan. Eto, meron akong alam niyo 'yan? Alam niyo 'to? Saint Peter. Saint Peter. Meron akong Saint Peter. Nagbabayad ako ng Saint Peter monthly. At ito proven ito, proven. Yung mga tao na may Saint Peter ang tagal mamatay. Matagal mamatay ang mga taong may Saint Peter. Eto ito proven. Yung nanay ko, 86 years old. Ilan silang magkakapatid? 11. Ang lahat ng mga kapatid ng nanay ko, isa-isang nalagas. Isa-isang nalagas. At nitong ano lang, itong taon na 'to, 'no, a few months ago, yung kanyang isang kapatid na bunso
bunso naman ang namatay. Yung nanay ko, nag-iisa na lang siya ngayon. 11 silang magkakapatid, ngayon nag-iisa na lang ang nanay ko. Bakit? Sa kanilang lahat na 11, siya yung nag-migrate sa Manila at siya din ang merong Saint Peter. So tama yung sinasabi ng mga taga Saint Peter at sinasabi ng mga tao, "Ay may Saint Peter ka, naku ang tagal ng buhay mo." Kaya sa mga nagwi-wish na mamatay na ako, ayan oh, may Saint Peter ako. Oh. So ibig sabihin, matagal pa ang buhay ko. Baka mamaya mas mauna pa kayo na maganon kaysa sa akin. May Saint Peter ako. So ibig sabihin, matagal ang buhay ko. At sakali man, matsugi ako, may makukuha yung pamilya ko at hindi na nila poproblemahin ang kamatayan ko dahil isang tawag lang may pupunta na sa bahay namin, aayusan na ako at ilalagay ako sa kabaong, isi-service na papuntang memorial dahil meron akong Saint Peter. Sa mga walang Saint Peter, magsikuha na rin kayo ng Saint Peter nang sa ganon, humaba ang inyong buhay. Kaya yung mga DDS dito na nagtatangka at sinasabi na mamatay na ako, sorry, dahil may Saint Peter ako. Ay, nako. Kuha na kayo Saint Peter mga guys. Yan, tama ka dyan. Kami Comics TV. Kumuha na kayo ng Saint Peter. Baka gusto niyo ako pa mag-agent sa inyo. Pwede rin. Para meron akong ang alam ko kapag naka-recruit ka, meron kang diyan, may cut ka dito. O gusto niyo, ako ang mag-agent sa inyo. Para kikita din ako sa inyo, 'di ba? Kenneth Baoy, kukuha na ako para infinity life ko. Kuha na kayo ng Saint Peter. Guys, proven yan. Proven. Kahit mismo yung mga taga Saint Peter magsasabi sa inyo, pag kayo ay sinasabihan ng ganito, ganito, sila mismo magsasabi sa inyo at proven yan sa lahat ng tao na may Saint Peter, mahaba ang buhay. Yung nanay ko nga 11 sila magkakapatid, 11. O ngayon, siya lang ang natira. Oh, 'di ba? Pati yung bunso nila, wala na rin. Nanay ko lang ang natira. Kung titingnan natin, dapat mauna pa yung mga bunso, 'di ba? Dapat mauna pa yung mga bata sa kanya. Hindi naman siya bunso Nauna pa yung mga mas bunso sa kanya. 11 sila. Ngayon, ang nanay ko. Pag nakita niyo ang nanay ko, grabe, ang lakas. May Saint Peter siya. Kaya yung mga gustong mamatay na ako, sorry ha, may Saint Peter ako Matagal pa ang buhay ko. 'Di ba? Matagal pa ang buhay ko dahil meron akong Saint Peter. So kayo, mag-Saint Peter na rin kayo. 'Di ba? Ayan, nakapag-sales talk pa tuloy ako tungkol sa Saint Peter, no? Sabi naman ni James Bernadas, "Ay naku ma'am, ang Saint Peter ay pabagsak na ata kasi hindi na maganda ang serbisyo. Pag namatay ka ay ifi-freezer ka." My God! Ano na namang kapeknyasan yan sinasabi mo? My God! Just lately lang burol. Pumunta kami sa burol ng matanda na namatay na merong Saint Peter. Ang ganda ng chapel, ang ganda ng serbisyo. Wala na silang problema. No? Wala silang problema. Huwag masyadong nagpapaniwala sa fake news At saka paanong babagsak ang Saint Peter? Alam mo ba, isa yan sa negosyo na maganda kasi ang tao palaging may namamatay.
bukod sa pagkain, no? Bukod sa mga restaurant, mga pagkain, yang Saint Peter maganda yan, panahon nga lang pandemic, 'di ba? Nakita mo panahon ng pandemic, yung mga punerarya nga, ayaw na ngang tumanggap ng patay kasi maya-maya, oo, walang ano, wala na nga silang ano, wala na nga silang tulugan, eh. Yan ang boom na business. Gusto mo yumaman, mag-business ka ng punerarya o kaya ng service katulad ng Saint Peter, gumawa ka ng business na ganyan para yumaman ka. Kasi yan yung business na walang lugi. Kasi every minute, every hour, every seconds of the day, may namamatay. Real talk tayo, real talk. 'Di ba? Rosalie Baloloy, totoo po yung kasabihan, yung kung pinapanalangin na mamatay, mas lalong tumatagal ang buhay. Tumpak. Kaya nga ang sabi ko sa mga DDS, ay nako, nagwi-wish kayo na mamatay na ako? Mabibigo kayo. Dahil yung sasabihan mo na mamatay na sana ay lalong hahaba ang buhay. Lalong-lalo na may Saint Peter pa ako. 'Di ba? Hmm. Ah, nakakatawa naman si Kami Kaniko Mix TV. Sabi ni Kami Kaniko Mix TV, "Ang alam ko po ma'am ay humina talaga ngayon kasi hindi na pumapatay ang presidente." Tama, 'di ba? Panahon ni Duterte malakas, sobrang lakas 'no? 30,000 ba naman ang ngayon na ang pangulo natin ay hindi gumaganon, oh, tama ka. Tama nga si Kamikami ko Mix TV, humina, humina nga ang ano, ang mga punerarya, ang mga Saint Peter, kasi ang presidente hindi pumapatay. Ay naku. Ah, ah. Sabi naman ni Master Payday, "Ha, ha, ha, kilala namin kayo. Ha, ha, ha." Siyempre kilala mo talaga ako, everyday ba naman nasa Facebook ako, nasa YouTube ako, nasa TikTok ako, nagre-reels, nagkokomentaryo, nagraradyo Pilipinas pa ako, kilala mo talaga ako, 'di ba? 'Yun lang 'yun, 'no? Kamikani Mix TV, suportahan natin ma'am si Sara upang lumakas uli ang Saint Peter. Wag na lang Kamikani Mix TV, hindi bale na kahit malugi ang Saint Peter. Ayoko ng maraming intindihan. Mm. Guys 'no? Ayun. Basahin nga natin yung ibang ano rito, ibang comment. Ah, sabi ni ah, Dcream, "Ma'am, common sense. Hindi niya talaga trabaho pero prinopose niya 'yan. Nasa NEP 'yan. May plano 'yan pero tinuloy pa din." Ayun nga, nasa NEP may plano. Ang trabaho ng isang kongresista mag-legislate, mag-approve 'no ng pondo ng proyekto sa kanyang distrito, 'no? Ang trabaho niya, kausapin ang kanyang mga constituent, ano ba ang kailangan ninyo? Ang constituent niya humiling ng isang barangay hall na nandun na lahat. So, ayan, pinagbigyan at nag-legislate, inapprove, nagkaroon ng pondo.
Ngayon, eto na. Oh. Sino ngayon? Sino na ang merong, kumbaga, sino na ngayon, kanino na ngayon mapupunta yung trabaho na paglalakad ng mga building permit, ng mga mayor's permit, gawain ba yan ng kongresista? Hindi yan gawain ng kongresista. Sa pagkakaalam ko, mga kaibigan, real talk lang tayo sa pagkakaalam ko, ang gumagawa niyan ay ang DPWH. Sila ang gumagawa niyan. Tama naman yung sinabi ni Joel Chua DPWH ang gumagawa niyan. At lalo na pala guys, na yan pala ay proyekto ng national government. Kung titingnan mo, hindi dapat magsiga-sigaan si Isko Moreno dyan. Proyekto yan ng national government. Hindi niya yan proyekto. Hindi yan bastang proyekto lang. Kongresista. Proyekto yan ng national government. Kaya, sa tingin ko, mga kaibigan, kung sasabihin niyang may mali, isa din siya sa may mali. Unang-una, 2022 pa pala nag-start yung proyekto na yan. Siya ang mayor. Nung 2020 pa pala nag-start. Siya ang mayor ng Maynila. Si Isko Moreno ang mayor ng Maynila 2020. Kung talagang ayaw niya sa proyekto na yan, bakit nung 2020, sana totally pinatigil niya at hindi niya hinayaan na gawin. Kaso, ginawa pala yan Nag-start pala yan 2020. At natigil lang pala yan dahil naubusan ng budget. At nung si Congressman Joel Chua nakaupo noong 2025 ngayon, at ginawa na ni Congressman Joel Chua, nagalit na si Isko. Nung sinimulan na yan ni Congressman Joel Chua, nung nakaupo na siya, nagalit na si Isko. Ano yan? No. I smell something wrong, di ba? Mukhang may kakaiba. Mukhang merong pamumulitika. Sabi ko nga sa inyo, wala akong problem kay Isko Moreno. At bilang nanalong mayor, igalang natin, mayor siya ng Maynila. Pero dapat naman, igagalang din niya yung kanyang mga constituent. Hindi porke mayor ka ng Maynila, magsisiga-sigaan ka lang. Dapat marunong ka ring makisama. At dapat, as head of the city, as the father of the city, dapat marunong kang yakapin ang lahat ng iyong mga constituent. Kakulay mo man, kalahi mo man, kaibang partido, dapat yakapin mo sila para gagawa kayo ng mga bagay, pagtutulungan nyo para mapaunlad ang Maynila. Hindi yung makikipagbangayan ka everyday. Everyday, babatikusin mo si Joel Chua. Everyday, babatikusin mo si Valeriano. Dahil lang sila ay involved sa pag-imbestiga ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa tingin ko, mali yan, mga kaibigan. Mali yan. Hindi dapat ganyan. Diba? Sabi ni Josephine Castro, ay naku ma'am, ay naku madam, isipin mo, dugyot noon, linis ngayon. Wala akong, sabi ko nga sa iyo, di ba, I don't have any problem with Isko. At kung kanina napanood mo yung sinabi ko, ang ingay ni Sara. Sara, wag ka maingay, Sara. Sara. Ay, ang ingay ni Sara. Sara, may tao ba? Ang ingay ni Sara.
Si Sarah. Ang ingay ni Sarah. May tao ba, Sarah? Yan. Ang ingay ni Sarah, guys, no? Si Sarah po. Si Sarah po yan eh, no? So, mga kaibigan, no? Kanina, kung nanood ka kanina, no? Sabi ko nga, walang ibang mapili eh sa Manila, no? Na tumatakbo. Si Hani Lacuna, ang ayaw ko kay Hani Lacuna, pinabayaan niya ang Manila. Naging dugyot ang Manila, pinabayaan niya. Daming basura. So, ayoko. Sarah! Sarah, ano ba yan? Tigil ka na. Nagko-content pa ako dito. Hindi pa ako tapos. Sarah, nagko-content pa ako. Yan. So, yun mga kaibigan, no? Sabi ko nga, si Hani Lacuna, hindi ko gusto. Kasi dugyot ang Maynila, no? Hindi niya inasikaso ang Manila, ang daming basura. Nadadaanan ko yan. Pag pumupunta ako ng Congress, pupunta ako ng Malacanang, nadadaanan ko ang Manila. Hindi ko gusto, no? Hindi inasikaso ni Hani Lacuna. Binigyan na siya ng pagkakataon para ma-impress niya ang mga taga Manila, pero hindi niya ginawa. So sabi ko, hindi pa pwede itong si Hani Lacuna. Pagdating naman kay Sam Versosa, medyo hindi rin ako Pagdating naman kay dun sa babae, hindi rin So si Isko, sige okay na yan si Isko sa akin, no? Okay na yan. Kahit na ang daming mga reklamo sa kanya na si Isko daw ay nagbenta, benta boy daw yan. Na si Isko daw ay ganito, ang dami daw utang. Pero sige, bigyan natin ng chance si Isko, no? Wala akong problema, bigyan natin ng chance. Ang ayoko lang, yung namumulitika. Ang ayoko lang ay yung selective. Kung magagalit ka sa mga kongresista, sasabihin mo na, ay nagtayo kayo dito sa gitna ng kalsada. Ang tanong, bakit hindi mo pinapansin yung ibang buildings, ibang barangay hall na nakatayo din sa gitna ng kalsada? Na-vlog ko na yan dati. 'Di ba? Itinuro ko sa inyo kung saan yung barangay hall na nakatayo sa gitna ng kalsada. Pero hindi man lang sinita ni Isko Moreno dahil ang nagpatayo ay kanyang kaalyado. Kaya yung sinasabi ko tigilan ang pamumulitika. Huwag nang mamulitika. 'Di ba? Huwag nang mamulitika. Huwag nang mamulitika, guys. Tigilan ang pamumulitika. Tapos na ang eleksyon. Huwag nang mamulitika. Magtrabaho. Ano bang mangyayari sa pamumulitika? Away-away lang. Katulad ngayon ng ginagawa ng Vice Presidente na walang ginawa kundi mamulitika at walang ginawa kundi manirang puri sa Pangulo natin. Pero at the end of the day, nakikita naman na puro kasinungalingan ang kanyang sinasabi. 'Di ba? Sa tigilan ng pamumulitika. Kitang-kita naman may pamumulitika dito. 'Di ba? So, mga kaibigan, maraming po salamat sa mga nanood. 1 oras na pala tayo at 26 minutes. Mga guys, paki-follow niyo po ang aking Facebook page, Admin Rich. At paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel at paki-double tap to like. Double tap niyo po mga kaibigan para kayo makapag-like, no? Yan, nakapag-like na sila. Marami pong salamat sa mga nag-like, no? At paki-follow nyo na rin po ang aking TikTok page, Admin Rich. Admin Rich din po, no? Follow nyo po, Facebook, Admin Rich, YouTube channel, ito, paki-subscribe, at saka yung ating TikTok, no? Yan po. So maraming pong salamat, mga kaibigan.
Fight fake news, expose the truth. Salamat po. Kami Kaniko Mix TV. Maraming salamat sa panonood, no? Maraming salamat. Oh, papasalamatan ko na rin yung mga DDS na nandito. Amando David, salamat kay Amando David. Perfecto Dorado, salamat. Lucia Pabate, salamat. Isaias Barbosa, Mario Vesenal, Lucia Pabataw, Rialin Pahimnayan, Dodoy Riola, Josephine Castro, Leonila Fennis, Joe Cabigas, Salon Pas, Lucia Pabataw, Joe Cabigas, Darwin, salamat po sa panonood. Patrick Lugto, salamat po. Roger, J.R. Timuat, Cornelio Castro, Kaloy, salamat po sa panonood. Kenneth Andrios, thank you. At sino pa? Rialin Pahimayan, Patrick Lugto, salamat sa panonood. Vilma Marasigan, Raynet Mangaw, salamat po sa panonood. J.R. Timuat, Alvin Sin, Roger, salamat sa panonood. Jewel Rico Design, salamat po sa panonood. Oliver Rojas, salamat po. Master Payday, salamat po sa panonood. At salamat din po kay MC, salamat din po kay Flor de Lis Cansico, salamat din po kay Olpi Flores, thank you din po kay sino pa ba to? Kami Kaniko Mix TV, Julito Calderon, salamat po. Thank you din po kay Susan Suria at salamat din po kay Master Ben-Hur. Salamat din po kay Rosalie Baloloy, Hilario Blando. Salamat din po kay James Bernadas, Hilario Bando, Ayman Makasasa, salamat po. Rosalie Baloloy, Dino Rado, salamat po. Oy, si Dino Rado, yan, nanonood to, no? At salamat din po kay Kenneth Baoy, Jaime Ranopa, Renato Nazaret, John E. Salamat din po sa panonood, no? Maraming salamat din kay Adele Lianos. Thank you din po kay Jules. Salamat din po kay Jerry Maramara. Salamat din po kay Mia Kilosa. Thank you din kay Celso Estrada. At June Realibit, salamat po. Joe Apps Kagaya TV, marami pong salamat. TYT Gas, Celso Estrada. Inday Villaruz, maraming salamat. Ednaline Ebanez, Horror Short Story, salamat po. Eleanor Perez, salamat po. Maling Pag-ibig, salamat po. Mary Joy, yan, thank you very much. At salamat po kay Jackie, Leandro Tan, Marcing, Remigio Clemente, Alberto Balsam, Jamel Balowa, Lamberto Escamilla, salamat po, no? Thank you din po kay June Samaniego, Eduardo Lelis, Jamel Balowa. Salamat po sa panonood, no? Timangyo La Pasha, Eduardo Lelis, Jamel Balowa, Stanford, Solido Cabolitas, salamat po. MST Jark, salamat po kay Amazing Insects. Totong Dalisay, Nald, salamat po kay MC Pizili. Mark Rivera, salamat din po kay Solido Cabolitas, Eduardo Lelis. At maraming salamat din kay Jamel Balowa, Muz Nook. Thank you din po kay Edja Laure. Sino pa ba? Gerson Magnegro, Rod Palseso, Tito Cantojos, Under the Mistletoe. Yan, marami pong salamat kay Jay Kabski, Edja Laure, salamat po kay Ron Cayago. Thank you po kay Ramon Yambaya, Ver Parala, Edja Laure, Rosita Palguera, Amazing Insects. Salamat din po kay Ayon 7, Salvi Valderosa,
Joy Kabski, salamat po kay Lorenzo Pedrique, Constante Taliedo, ang dami Clarice Tempadan, Roderick Escobar, John Glenn, salamat po. Mayrian Valenzuela, salamat po. Rod Falseso, thank you. Lina Cornejo, Dakoy-koy, salamat po, no? At salamat din po kay Salvi Bardelosa, Karen Aldren, yan. Hermini Gildo Trinos, Dakoy-koy, no? Salamat din kay Amazing Insects, Alicia Tiopis, at maraming salamat kay Marcia Gareza. Sabi niya, taga saan po kayo? Originally, ako po ay taga Mindanao, no? Misamis Oriental. Mindanao po ako, no? Matagal po kami na tumira sa Cagayan de Oro. Pero sa Misamis Oriental po kami, no? Sa hindi ko na sasabihin yung lugar kasi kapag sinabi ko yung lugar, maliit lang po yung baryo namin. Lahat po doon ay magkakamag-anak. So pag sinabi ko yung baryo namin, alam na this, no? Basta ako ay nasa Misamis Oriental. Yan. Hala, Misamis ako, madam. Misamis Oriental po ako, no? So baka nagkita na tayo doon. Yan. Josephine Castro, yan, maraming salamat. Simple Nobody 1977. Yan, salamat po. At Archie Lacson, marami pong salamat. Simple Nobody 1977. Ricky Maranan, Julie Ingham, yan, salamat po, no? So, maraming po salamat mga kaibigan, no, sa mga nanood ngayon at bukas po muli, no, sa another live. Bye-bye and God bless. Admin Rich po ito, Commentarista. Bye. Fight fake news. Expose the truth.